Kamusta sa inyong lahat? Ngayon, tatalakayin natin ang isang paksang tila hango sa isang nobelang cyberpunk, ang hacker, ang Diyos ng kadiliman. Isipin ang isang misteryosong figura nagkukubli sa kalaliman ng internet, isang dalubhasa sa pagmamanipula na kayang yumuko ang mga digital na mundo ayon sa kanilang kagustuhan. Hindi lang ito basta hacker, isa itong may halos mala Diyos na kapangyarihan. Sandali lang, bumalik tayo sa simula. Ano ba ang nagpapatangi sa hacker na ito? Hindi lang sa antas ng kasanayan, kundi sa mismong kapangasan. Napasok na nila ang ilan sa mga pinakasiguradong sistema sa mundo, nagiwan ng mga nakakalitong mensahe na nagpapaisip sa mga eksperto sa cybersecurity at may kakaibang kakayahang maglaho ng walang bakas. Ang kanilang mga pag-hack ay hindi tungkol sa pagnanakaw ng pera o dos, bagamat madali nilang magagawa iyon. Hindi, ang kanilang layunin ay mas nakakatakot. Hinahamon nila ang mismong konsepto ng seguridad, nagtatanim ng takot at kawalan ng katiyakan sa panahon ng digital. Baka iniisip ninyo, paano nila ito nagagawa? Mga advanced na kasanayan sa coding, malalim na pag-unawa sa mga kahinaan ng network, at marahil kaunting social engineering. Ngunit sa totoo lang, ang kanilang pag-iisip ang nagpapatangi sa kanila. Nakikita nila ang internet bilang isang palaruan, kung saan ang mga patakaran ay nariyan upang sirain. Pag-usapan natin ang isa sa kanilang mga pinakatanyag na ginawa. Isipin ang isang pandaigdigang korporasyon na akala ay hindi mapapasok, lumuhod sa kanilang harapan. Hindi lang pumasok at lumabas ang hacker. Nagiwan sila ng digital na marka, isang nakakakilabot na mensahe na nagsasabing, narito ang Diyos ng kadiliman. Hindi lang ito kwentong pangtakot, isa itong paalala. Sa ating mundong puno ng koneksyon, walang sistema ang tunay na ligtas. Paalala ito na habang umuunlad ang teknolohiya, umuunlad din ang mga banta na ating kinakaharap. Kaya, ano ang maaari nating gawin? Manatiling may alam, manatiling mapagbantay, at palaging kuwestiyonin ang seguridad ng mga sistemang ating pinagkakatiwalaan. Dahil sa kung saan diyan, sa mga anino, nagmamasid ang Diyos ng kadiliman. Salamat sa panood, at kung nakita ninyong kawili-wili ang paksang ito tulad ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-iwan ng inyong mga komento. Magkita tayo sa susunod na video.